Welcome ulit guys sa ating panibagong vlog. So for today's video guys, ito na nga yung ating recipe sa paggawa ng ating napakasarap na pandesal. Sobrang napakadali lang nito guys, kaya sundan nyo lang kung gusto nyo gumawa ng sarili nyong tinapay na pandesal ay talaga namang makakagawa ka kapag sundan mo lang itong ating recipe. Nilagay ko na dyan sa screen guys kung ano yung mga sangkap na ginamit natin dyan. At una ko nga nilagay dito sa ating mixing bowl ay ang ating milk, pagkatapos ay ang ating butter, pagkatapos ay ang ating itlog, and then yung ating instant na yeast. And then pagkatapos ay binuhusan natin dito ang ating harina or all-purpose flour. And then yung ating asin at saka yung asukal. Pagkatapos gamit nga itong ating kamay guys, make sure lang na nakapaghugas ka, malinis yung ating kamay so bago natin siya imasa. So minasa ko siya guys sa loob ng 7 minutes. Pero kung may electric mixer ka naman guys ay huwag ka nang magpakahirap magmasa gamit ang iyong kamay guys kasi sobrang nakakangalay talaga siya sa kamay. Pero dahil nga nag-crave tayong kumain nitong ating pandesal guys, kaya kahit mahirap hala, todo-todo natin itong imasa. So masahin mo lang talaga siya guys hanggang sa maging elastic na nga itong ating dough. Sabi ko sa inyo guys, kapag mamasa mo siya ng maayos ay talagang maganda yung resulta ng iyong pandesal. So paalala lang pala guys, hindi po ako professional na baker o magluluto o paano. Sadyang nagsisipag lang talaga tayo guys para makakain ng mga kinikrave natin, no? Lalong-lalo na kapag nasa ibang bansa ka. Kasi dito sa ibang bansa guys, wala ka talagang makikitang pandesal sa mga bakery dito, no? Gusto mong kumain, hala magluto ka, or kung hindi ka marunong magluto, hala mag-order ka guys kasi may mga Pinay din dito na nagbi-bake sila ba or nagtitinda ng pandesal, no? So kailangan mo pang mag-order. So ang dami ko ng satsat guys. So after ko nga palang mamasa yun guys, so bali ni-rest natin siya or pinaalsa natin siya ng 1 oras. At makalipas nga ang 1 oras, ayun guys, nag-double na yung kanyang size, and then pinunch lang natin yung gitna para lumabas yung kanyang hangin or yung gas. Then nilagay natin siya dito guys kasi nga para komportable tayo at mahiwa natin to, no? Or makat natin siya sa ating gustong laki. I-flat lang natin itong ating dough gamit nga itong ating kamay. And then kumuha tayo ng panghiwa dahil nga ikakat natin siya ayon sa ating gustong laki. So dahil nga para sa amin lang naman ito guys, hindi ito pang tinda, kaya wala na yang siyang saktong kanang laki, no? May malaki, may maliit, halabira. So medyo madami din naman itong ating nagawang pandesal guys. So actually guys, yung purpose talaga kung bakit ako gumawa nito dahil gusto ko siyang ibaon sa park kinabukasan, dahil nga guys gusto ko siyang ipare sa tsaab. Habang mababantay ako ng aking mga junakins ay may makakain tayo doon, no? Habang nakaupo. Ayun, after nga natin siyang mahiwa guys, kumuha tayo ng isa and then iporma natin siyang parang bilog. So after ko nga siyang mabilog, so dito naman tayo sa ating breadcrumb. So ipaligid-ligid mo lang siya dyan guys, no? So bali guys, dalawang klase ng pandesal yung aking ginawa pala dito guys, no? So nilagyan natin ng palaman yung kalahati nito. So bali cream cheese lang yung aking nilagay na palaman dito. Then nang matapos ko na nga lahat guys, ay ayan, nilagay na natin sa ating baking pan, and then i-rest natin siya ulit ng 1 oras or paalsahin ulit natin siya ng 1 oras. At makalipas nga 1 oras guys, ay ayan, umalsa na nga itong ating pandesal. Then i-bake natin siya sa loob ng 15 to 20 minutes guys. And then i-bake natin siya sa loob ng 15 to 20 minutes guys sa 180 degrees Celsius. At ito na nga yung resulta ng ating napakasarap na pandesal. O diba guys, hindi ko na kailangan mag-order. At kinaumagahan nga nito guys ay nakain ko na yung aking pandesal na niluto kagabi. At itong aking anak na babae guys ay nanghingi din siya ng pandesal kahit may borik na sa dyan guys. At nung pagkatalikod ko nga guys, nagtaka ako kung bakit siya nagsasalita mag-isa. Ay Diyos ko day, may salamin pala siyang nilagay dyan sa kanyang harapan. So yung salamin guys, ginawa na niyang cellphone. May pahilo guys, hilo guys kasi siya guys. So siguro mag-vlogger din ito paglaki. So ayun na nga guys, mga bandang alas 12 siguro ito ng tanghali guys ay papunta kami ng park. Ito na siguro yung magiging routine namin guys sa summer kasi nga guys kapag tiglamig ay hindi tayo makagawa ng mga ganitong bagay, no? Kasi ang ginaw sa labas. Sobrang napakainit talaga ng tanghali na ito guys, kaya nagsusuot tayo dyan ng sombrero, no? Pati na yung mga junakins. At nung naglalakad nga kami ay may nadaanan kami dito guys na parang factory sila ng ano guys, babag or gumagpagawaan ng mga bag or sling bag. Diba guys, yung kapitbahay lang pala namin dito ang gumagawa ng mga ganyang bags. Ang gaganda pa naman guys. So gusto ko sanang magtanong guys kung magkano yung kanilang bags, no? Kasi nga maganda siya guys. Pero busy man yung mga tao sa paggawa ng bag guys, kaya hindi ko na dinisturbo eh. So habang naglalakad nga kami guys patungo nga doon sa park, so yung anak kong lalaki may bit-bit siya ditong bola, and then bigla niyang hinagis doon sa kalsada. And then yung anak kong lalaki guys ay umiyak siya guys kasi gusto niyang ipakuha or ipahabol sa akin yung bola dahil nga laruan niya yun, gustong-gusto niya talaga yung bola na yun guys. Buti na lang talaga guys, may magandang loob na tumulong sa akin, isang babae guys, parang Arab ata yun siya guys kasi mata lang yung nakikita niya guys ba. So parang suminya sa akin ba na siya na lang daw yung tatakbo, siya na lang daw yung hahabol sa bola.
Sobrang nagpapasalamat talaga ako sa kanya guys kasi sobrang layo talaga nang naabot ng bola guys. Diyos ko Lord. So ayan guys, dumating na nga kami dito sa park at ito yung bola na kanyang iniyakan guys. Kinagabihan nga guys ay binisita kami ng aking sister-in-law dahil nga may bit-bit siyang regalo sa kanyang mga pamangkin. At ito nga yung mga damit na suot-suot nila guys. So itong Mickey Mouse at saka itong Toy Story. Diyos ko guys, napatalon-talon talaga yung aking anak na babae kasi nga guys, sobrang paborito talaga yung kanyang Mickey Mouse. Kahit sobrang antok na yan guys, hindi talaga yan siya natulog dahil nga guys, sabi niya sa akin na darating daw yung auntie niya na may dala na ano daw, Mickey Mouse. Sobrang napaka-paborito talaga niya itong si Mickey Mouse. Uy, basta kahit anong damit guys, basta may Mickey Mouse ay talagang mapapatalon talaga yan sa tuwa. Sobrang nagpapasalamat lang talaga ako sa aking sister-in-law guys kasi hindi yan siya madamot guys, no? Palagi yan siya nagbibigay para sa mga bata or basta para sa amin. Hindi lang pala damit yung kanyang dinala guys, no? So bali, binigyan din niya ako ng bag and then itong mga pagkain no, hindi nila kayang ubusin guys. Diyos ko Lord. Binigyan niya ako ng tinatawag dito na ashori guys. So kung sa Bisaya pa ni bura ba siya tabirak bitaw no. Yung mga sahog nito guys ay basta iba't ibang klase ng sahog guys. Yung mga dried fruits, unsa pa ba yung mga klase-klase na mani. May mga walnuts, may ano din siya, white beans, basta iba't ibang klase guys. So, history ani nga pagkaon guys, munang namugna ni nila nga pagkaon. So kainin na natin itong pizza na binigay ng aking sister-in-law guys. So parang margarita at siguro ang flavor ani no. Medyo madami-dami talaga ito guys, so kaya hindi natin ito maubos lahat. So ilagay natin sa ref yung iba. Kukuha lang tayo ng insakto na mauubos natin sa gabing ito guys kasi sobrang gabi na nito guys, siguro mga alas 10 na ata to ng gabi. So binigyan din tayo ng pantulak guys no, yun yung tinatawag dito na ayran. So bali ang ayran guys kay made of yogurt na siya no, na nilagyan ng tubig na may asin. Yung ashori guys ay hindi natin siya kainin, so bukas na natin ito kainin guys para may pang snack tayo. O siya, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye bye. Ingat lagi. If nagustuhan nyo ang ating video, please subscribe.